Bago gumawa ng anumang bagay, matamang tinitigan ng prinsesa si Arthur. Hindi ito ang unang pagkakataong nakita niya ito. Ilang taon na ang nakalipas nang makilala ni Arthur ang kanyang ama, si Haring Blaine Glader ng Sapin. Noon, inakala niyang isa lamang itong ordinaryong bata. Gayunpaman, hindi ito katulad ng mga isip batang maharlikang lalaki na kanyang kinamumuhian. Biglang napaurong ang mga estudyante ng Zyrus Academy nang makita sina Prinsesa Kathleen Glader at Prinsipe Curtis Glader. Agad na lumuhad ang lahat bilang paggalang sa maharlikang pamilya. Si Curtis ang unang nagsalita at hiniling na ipaliwanag ang nangyari. Ang estudyanteng nagsimula ng gulo ay mabilis na nagsinungaling, sinasabing tahimik lamang silang nag-uusap nang bigla silang salakayin ng isang marahas na karaniwang mamamayan. Hindi makapaniwala si Elijah sa kapal ng mukha nitong magsinungaling habang patuloy itong nagkunwaring biktima. Hindi naman naloko si Kathleen. Itinuro niya ang sugatang duwende at tinanong kung talagang inaasahan nitong maniniwala sila sa ganoong kwento. Sa kabila nito, sinubukan pa ring kumpirmahin ni Curtis ang pangyayari. Iginiit ng binata na depensa lamang sa sarili ang kanyang ginawa. Nawawalan na ng pasensya si Kathleen dahil halatang kasinungalingan iyon. Bago pa siya makapagsalita, tumayo si Arthur at tahasang sinabi na isang ganap na kahangalan ang nagaganap. Agad siyang sinaway ng bantay ng prinsipe dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Subalit mahinahong hinawakan ni Arthur ang pulso nito at madaling inalis ang kamay mula sa kanyang balikat. Humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi niya kayang manahimik kapag nakakarinig ng malinaw na kasinungalingan. Napatingin ng may pagtataka ang bantay dahil hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng ganoong lakas ang isang batang tulad ni Arthur. Mabilis na namagitan si Vincent Helsty at ipinaliwanag na ang nais lamang sabihin ni Arthur ay nagsisinungaling ang mga batang iyon. Nagulat si Curtis nang makita si Vincent at agad nitong isinalaysay na nadatnan nila ang grupo habang inaapi ang isang duwende. Nang mapagtantong nagsinungaling sa kanya ang estudyante, pinatayo niya ito at pinakilala ang sarili. Ipinahayag nitong siya si James Triscan, panganay na anak ng pamilyang Triscan. Pagkarinig pa lamang sa pangalang iyon, alam na ni Curtis na magiging komplikado ang sitwasyon. Malaki ang kontribusyon ng pamilya Triscan sa Zyrus Academy at maging sa maharlikang pamilya. Dahil dito, nag-atubili siyang magbigay ng mabigat na parusa. Mungkahi niya nakalimutan na lamang ang pangyayari dahil wala namang malubhang nasaktan. Agad nang umiti si James, kumbinsidong hindi siya kayang galawin kahit ng mga maharlika. Ngunit hindi pumayag si Arthur. Hiningi niya kay Vincent ang communication scroll at agad na kinontak si Cynthia Goodsky, ang direktor ng Zyrus Academy. Nagulat si James nang makita niyang agad sumagot si Cynthia. Noong una ay may bahagyang inis ito kay Vincent, ngunit nang malaman niyang si Arthur ang tumatawag, agad nagbago ang kanyang tono at masaya siyang nakipag-usap dito. Napansin ng lahat ang espesyal na pagtrato niya kay Arthur. Diretsahang sinabi ni Arthur na si James at ang mga kaibigan nito ay nangapi ng isang duwende dahil sa diskriminasyon at nais niyang mapatalsik sila sa akademya. Nag-alinlangan si Cynthia dahil sangkot ang pamilya Triscan. Ngumiti muli si James, naniniwalang mas matimbang pa rin ang impluwensya ng kanilang pamilya. Ngunit ipinaalala ni Arthur na kung nais pa rin siyang makita ni Cynthia sa akademya, kailangan niyang gawin ang tama. Kaagad siyang pumayag at ipinahayag na pinapatalsik sina James at ang kanyang mga kasamahan. Matapos maresolba ang usapin, humingi ng paumanhin si Curtis kay Arthur. Inamin niyang naging mahina ang kanyang naging pasya at hindi iyon nararapat sa isang prinsipe. Nagpakumbaba rin si Arthur at sinabing nadala lamang siya ng kanyang emosyon. Gayunpaman, sinabi ni Curtis na makatwiran ang kanyang naging reaksyon dahil kailangang wakasan ang diskriminasyon sa buong kontinente. Habang pabalik sa karwahe, napansin ni Curtis na hindi nakikinig ang kanyang kapatid. Sa halip, pinigilan ni Kathleen si Arthur at inimbitahan itong magtsaa kasama niya sa hinaharap. Matapos mag-isip sandali, pumayag si Arthur. Hindi maitago ni na Vincent at Elijah ang kanilang pagkabigla. Maging si Curtis ay hindi makapaniwalang ang kanyang malamig at tahimik na kapatid ay kumilos ng ganoon. Samantala, lalo lamang napatunayan kay Kathleen na may kakaiba talaga kay Arthur. Di nagtagal ay nagsimula ang mahalagang anunsyo. Sa harap ng mga tao, elf, at duwende, nagsalita si Haring Blaine Glader.
Ipinaliwanag niyang dumating na ang panahon upang kalimutan ang matagal ng alitan ng iba't ibang lahi at magsimula ng bagong yugto para sa hinaharap ng Deccan. Habang nakikinig ang lahat, alam ni Arthur na ibubunyag na sa publiko ang tungkol sa isa pang kontinente. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil nagawa ng mga hindi kilalang puwersa na itago ang mga mana beast upang mag-espya sa Deccan. Isang bagay na maaaring magpahiwatig ng panganib. Pagkatapos ni Blaine, nagsalita si Haring Alduin Erelith ng Elanwar. Inanunsyo niyang mayroon silang matibay na ebidensya ng isa pang kontinente sa kabila ng karagatan. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa lahat ng nakarinig. Ipinaliwanag din niya na sinubukan na nilang makipag-ugnayan dito, ngunit wala pa silang teknolohiyang sapat upang maisagawa ang ganoong paglalakbay. Pagkatapos ay ipinakilala ang 6 na mandirigmang magsisilbing kinatawan ng buong kontinente. Sila ay tatawaging Six Lances. Isa-isang tinawag sina Alea Triscan, Alfred Warend, Aya Grephin, Mika Earthborn, at Byron Wykes upang tanggapin ang kanilang mga singsing bilang simbolo ng kanilang bagong tungkulin. Nang marinig ni Elijah ang pangalang Byron Wykes, agad niyang naisip na kapatid ito ni Lucas Wykes. Habang pinagmamasdan si Byron, muling naalala ni Arthur ang kawalang hustisya sa kaso ni Lucas. Sa kabila ng mga pagkakamali nito, nalinis pa rin ang pangalan niya dahil sa impluwensya ng kanilang pamilya. Ngayon ay malinaw na kung bakit napakadelikadong kalabanin ang angkan ng Wykes. Matapos ang broadcast, naghanda si Arthur para sa kaarawan ng kanyang kapatid na si Eleanor Lewin. Bago siya umalis, nais sana ni Sylvie na sumama ngunit pinakiusapan niya itong manatili upang bantayan ang kanyang silid. Bagamat nalungkot si Sylvie, agad din siyang sumaya nang pangakuan siya ni Arthur ng maraming pagkain mula sa handaan. Nagsimula ang selebrasyon at isa-isang dumating ang mga bisita. Habang paulit-ulit namang nabibigo si Elijah sa panliligaw. Ipinakilala ni Reynolds ang panauhing pandangal ng gabi, si Eleanor. Nang alisin ni Alice ang takip sa kanyang mga mata, bumungad ang makulay na sorpresa at sabay-sabay siyang binati ng lahat ng maligayang kaarawan. Kalaunan ay nagpasalamat si Reynolds sa mga bisita at bigla niyang ipinahayag na nais niyang makita sina Arthur at Eleanor na sumayaw ng magkasama. Nagulat ang lahat dahil wala naman silang naging ensayo. Kinabahan si Eleanor at sinabing hindi siya marunong sumayaw. Ngunit lumapit si Arthur at magalang na inalok siya ng sayaw. Nagtiwala si Eleanor sa kanyang kapatid. Habang tumutugtog ang musika, maingat siyang ginabayan ni Arthur. Palihim niyang ginamit ang wind magic upang gawing elegante at maayos ang bawat galaw nito. Sa huling bahagi ng sayaw, bahagya niyang pinalutang si Eleanor sa ere habang umiikot itong parang isang prinsesa bago marahang lumapag. Namangha ang lahat sa kanilang pagtatanghal at labis na natuwa si Eleanor. Habang pinupuri ng kanilang mga magulang ang sayaw, lumapit si Gideon kay Arthur at ipinabatid na naaprubahan na ang disenyo ng kanyang barko at nagsimula na ang paggawa nito. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa advisory committee ng 3 kaharian. Hindi nagtagal, dinumog si Gideon ng mga taong gustong magtanong tungkol sa kanyang mga imbensyon. Sinamantala ni Arthur ang pagkakataong makalayo at makapagpahinga. Sa labas ay nakasalubong niya si Lilia Helsty. Nagkumustahan sila at napag-usapan ang kanyang pagiging abala bilang miyembro ng Student Council. Napansin ni Arthur ang dami ng mga lalaking nakatitig dito at tinukso siyang sikat sa paaralan. Nagmadali namang sabihin ni Lilia na wala siyang nobyo. Ipinaalala rin niyang malaki ang naging impluwensya ni Arthur sa pagbabago ng kanyang buhay. Bilang biro, sinabi ni Arthur na kailangan niyang aprobahan ang sinumang magiging kasintahan nito. Maya-maya ay bumalik si Gideon at tinukso si Arthur dahil halatang may pagtingin si Lilia sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Arthur na mas nakabatay iyon sa pasasalamat kaysa pag-ibig. Pagkatapos ay inilahad ni Gideon ang tunay niyang layunin. Nais niyang makuha ang kaalaman ni Arthur kapalit ng impluwensya at mga benepisyong maibibigay niya. Tumanggi si Arthur na ibahagi ang mga ideyang maaaring magbago sa mundo. Gayunpaman, nagkasundo sila na paminsan-minsan ay tutulungan niya si Gideon sa mga problema nito kapalit ng suporta. Pagkatapos ng pagdiriwang, isa-isang binuksan ni Eleanor ang kanyang mga regalo. Habang nagsasawa na siya sa dami ng mga damit at tiset, napansin nila ang isang malaking kahon na hindi pa nabubuksan. Pagkabukas nito ay may lumabas na liham at isang napakagandang pana na may disenyong elven. Bagamat walang lagda ang liham, agad nahulaan ni Arthur kung sino ang nagpadala nito.
Samantala, sakay ng karwahe, tinanong ni Fairy si Tessia Erelith kung bakit hindi na lamang siya nagpakita. Ipinaliwanag ni Tessia na nais niyang mapunta kay Eleanor ang buong atensyon ni Arthur sa espesyal na araw na iyon. Tinukso siya ng kanyang mga kasama tungkol sa kanyang paghanga kay Arthur, ngunit sinabi niyang magkikita rin naman sila sa Xyris Academy. Pagbalik sa selebrasyon, matapos buksan ang lahat ng regalo, tinanong ni Eleanor kung nasaan ang regalo ni Arthur para sa kanya. Ngumiti si Arthur at biglang nagpakita ng 2 kahon sa mga kamay ni na Eleanor at Alice. Sa loob ay mga espesyal na kwintas. Ipinaliwanag niyang poprotektahan sila ng mga ito kahit wala siya o si Reynolds sa kanilang tabi. Nagtaka si Lilia kung saan nakakakuha ng ganoong klaseng alahas, ngunit nilinaw ng kanyang ama na 2 lamang ang umiiral na ganoon sa buong mundo. Dahil dito, labis na natuwa si Eleanor at mahigpit na niyakap ang kanyang natatanging regalo.